kung ano ang pagkakakulang na manggagaling sa nasyonal, pupunuan namin. Example, si Yorme, ang galing ng ginawa sa mga seniors. Binawasan niya yung infrastructure project niya to give way para mabigyan niya ng pensyon ang mga seniors natin. Tayo lang po sa Maynila ang nakabigay ng 500 pesos. Pati cake, yung cake na yan, meron sila. So, nag-suffer ng konti ang infrastructure. Prioritize niya ang social. So, dito kami papasok. Kami nang bahala, mga congressman niya, punuin ang mga infrastructure na pangailangan ng ating lungsod ayon sa kanyang overall plan sa lungsod ng Maynila. So, magkakaroon ng partnership ang national at local. Hindi na uso yung babagan ng babagan. Yung bawat congressman gusto mag-mayor, di ba? Kaya politika. Dito makakita ka ng isang magandang samahan. Yorme's choice to. Choice. Siyempre, alam natin, pag Yorme, ano yan, matino yan. Matino. O, nabanggit nga ni Boss Dada na gaya ni Yorme, talagang pang-national na yan. Kana napatakbo mo ng maayos ang isang lungsod tulad ng Maynila, potential presidentiable ka na. Sir Amado Bagaching, tayo po ay nandito ngayon para pag-usapan natin kung ano po yung inyong mga plataforma dyan sa inyong distrito, 5th District ng Manila. Ang saklaw ng 5th District is yung Paco, ano po, yung Paco, Intramuros area, Port area, yung Port area. kasama Maseco dyan. Okay. Oo, Singalong, San Andres Bukid, at Malate. Malate. Pinakamalaking land Ermita. area sa buong Maynila ay yung aking distrito, dating distrito ng 5th District of Manila. Pinakamalaking land area po yan. Pero bago po kayo tumakbo bilang ngayon, congressman, ano po ang inyong posisyon? Well, ako talagang parang semi-retired na tayo sa politika, no ha? Ang asikaso ko na lang ngayon ay yung aming samahan na Kabaka, yung kabalikat ng bayan sa Kaunlaran. At siyempre, nag-aalaga na ako ng asawa ngayon at ng aking pamilya. Matagal tayo naglingkod sa bayan eh. So, habang panahon na para magbayad naman sa iyong pamilya. Oo. Pero yung gawa-gawa, yung hindi natin tinitigilan yan. Tuloy-tuloy pa naman tayo dyan. Kaya lang mahirap talaga ang wala ka sa pwesto. Gusto mo tumulong, limitado. Hindi pa rin nung may mandato ka sa tao, madaling kumatok sa mga big corporations para suportahan ang mga proyekto, ikabubuti ng iyong distrito. So yun po ang nagpabalik sa inyo sa politika? Correct. Yun po ang nagpabalik sa akin dahil yung aming samahan sa distrito ko, meron kami naitatag na isang samahan na halos 39 years old na, 39 na taon na. Ito yung kabalikat ng bayan sa Kaunlaran o Kabaka as popularly known, kung saan may programa kaming mula kapanganakan hanggang huling hantungan at lalong-lalo na yung amin diagnostic and clinic and laboratory na free consultation, free medicines. Lahat po yan, libre po yan. Pero dati po, ano po ang mga posisyon na po na inyong nahawakan sa Maynila, lungsod ng Well, anim na termino kong naging congressman ng Maynila. Oo. Tapos ako'y na-appoint nung panahon ni GMA sa housing dahil passion ko po nung araw sa Kongreso ang pakikibaka para sa provision ng housing sa bawat Pilipino. At tapos nag-chair ako ng Games and Amusement kung saan yun ang unang mga early ages ng entertainment city. Wala pa yung entertainment city kaya nung lumipad na nga yan, panahon ko na yon nung ako'y chairman ng almost 9 years sa Congress ng Games and Amusement. So yung passion natin was, nung nasa Kongreso ko ay bills of national concern, nakapagpasa po tayo ng batas noong 1995, yung pag-ibig law. Kung saan po, in 1995, naging mandatory ang pag-ibig. Dahil naging voluntary yan eh. So from 2 million from the time of President Ferdinand Marcos, bumaksak sa 500,000, clinically dead na yan. So,
binuhay po natin yan at naging batas noong 1995, 30 years na yung batas ko na yun, na kung saan po, yan ang nakatulong para i-pump up ang ating ekonomiya. Dahil ang housing po ay bukod sa magbibigay ka ng pabahay sa mga miyembro at mga nangangailangan, nakakatulong po sa ekonomiya yan dahil every housing na kang maumpisahan mo, under lahat ng factory ng mga bakal, simento, kailangan mo ng latero, tubero, almost 60 other disciplines yan na nakaka-pump prime po ng ekonomiya natin. So, nangyari po yan nung magkaroon ng Asian crisis noong 97-98 kung saan kumalabog ang mga bumaksak ang maraming financial institutions sa Asia. At sa atin sa bansa natin, nakatulong po itong Pag-ibig Law dahil nagkaroon ng funding for housing. Unlad po talaga ng distrito ninyo. Napakatagal nyo pong namuno doon. So, ano pa ba sa tingin po ninyo yung pwede nyo pa pong improve dyan sa inyong distrito? Kasi yan po ay pinamumunuan ngayon ni Erwin Tieng. So, ano po ba ang mga sa tingin ninyong nakikita ninyo na mga hindi niya pa nagagawa na kaya nyo pong punan para sa distrito ninyo? Napakagandang tanong yan, Boss Dada, no? Actually, sa 6 na termino ko pagiging congressman, hindi ako buenas na magkaroon ng isang kakamping alkalde o mayor ng Maynila. Napakahirap po ng hindi kayo nagkakaintindihan ng iyong alkalde para sa kapakanan ng iyong distrito. Pero sa unang pagkakataon, baka swertehin, kasama po natin si Yorme. At nakita ko kay Yorme ang bilis kilos nga. Kaya ang usapan namin ni Yorme, ako na magiging boses niya sa Kongreso, bukod sa 5 kasama ko pang Manila congressman, kung ano ang pagkakakulang na manggagaling sa nasyonal, pupunuan namin. Example, si Yorme, ang galing ng ginawa sa mga seniors. Binawasan niya yung infrastructure project niya to give way para mabigyan niya ng pensyon ang mga seniors natin. Tayo lang po sa Maynila ang nakabigay ng 500 pesos. Pati cake, yung cake na yan, meron sila. So, nag-suffer ng konti ang infrastructure. Prioritize niya ang social. So, dito kami papasok. Kami nang bahala, mga congressman niya, punuin ang mga infrastructure na pangailangan ng ating lungsod ayon sa kanyang overall plan sa lungsod ng Maynila. So, magkakaroon ng partnership ang national at local. Hindi na uso yung babagan ng babagan. Yung bawat congressman gusto mag-mayor, di ba? Kaya politika. Dito makakita ka ng isang magandang samahan. Kung ano ang plano ng ama ng lungsod, kaming mga 6 na congressman tutulong sa aming kapasidad bilang congressman using national funds para ma-accelerate ang development ng ating lungsod. Kung sa edukasyon yan, ganun din. In other words, kailangan makakuha ng national funds for the interest of the city of Manila. Nakikita kong baka sakaling pati sa social services, napakadali pagka magkakampi kayo ng mayor mo. Kapag isa lang talaga yung... Isa lang ang tinatanong mo. direction Yung vision ng ama ng lungsod, kailangan kami mga congressman tugma. Kung ano mga panukalang batas na kinakailangan din po ng lungsod, articulate din po namin at gagawa ng paraan para maisakatuparan ang batas na yan. Pero Kuya Amado, kasi maganda yung nasimulan ni Yorme pero bitin. Gawa ng 3 taon lang yung kanyang panunungkulan and then sumugal na siyang pumunta sa nationals. Yung po bang 3 taon na wala si Yorme sa Maynila, napakalaki po ba talaga ng naging diferensya or naging pagbabago? Palagay ko, Boss Dada, ang Manileño na ang sasagot dyan. Kasi baka sabihin naman, kung ako lang, talagang nagkaroon ng vacuum ng tatlong. Malaking bagay yung 3 taon. Naunsyame. In other words, imbis na tapos na ngayon lahat ng project ng atin ni Yorme, hindi na ipagpatuloy, bakit di pinagpatuloy? Dahil ginawa ni Yorme. So, siyempre, yung bago, gagawa ng kanyang sarili. So, yun ang mga nagdudusa ay ang mga nakatira sa lungsod na yun. So, kinakailangan po talaga ibigay ang full support ng lahat, konsihal at congressman, ayon sa
vision ay kabubuti ng lungsod. Dito makikita natin sa kombinasyon, at least I can speak for myself, ni Yorme. Kasi ang aking distrito ang pinakamaganda eh. Sorry totoo po yan. nandun ang Rizal Park eh. Di ba? Nandyan din ang mga- Nandun ang Central Bank. Nandun ang Tourist Belt. Kaya lang may bukid din kami sa loob ng Maynila. Aminin ko yun, San Andres Bukid. So, yan ang mga kinakailangan ma-develop pa. Pati sa social reform, ika nga yung mga tulong para makaangat ang antas ng buhay ng mga, halimbawa, karamihan na nasa bukid. Bago ko ipasa kay Coach Oli, tatanong ko lang po. Kasi kayo po ay tumatakbo bilang isang congressman. Matagal na po kayong naging congressman. Bakit po Congress ang inyong napili? At pangalawang tanong, ano bang importansya ng isang congressman? Gaano ka-importante itong posisyon na to? Kasi dito sa atin sa Metro Manila, parang minamaliit nila itong posisyon na to kasi nga, distrito lang ang nire-represent nito eh. Pero sa nakikita natin ngayon, napakalaki ng impact at ng ginagampanan ng Kongreso sa lipunan natin. So gusto namin marinig mula sa inyo, sir, kung bakit Congress at saka kung anong importansya ng Kongreso para sa mga tagapanood natin. Napakaganda ng tanong ni Boss Dada na yan. Karamihan ng tao ang iniisip, ang congressman ay tagabigay lang ng ayuda. Tagabigay ng tupad, AIX, AKAP, tagagawa lang ng kalye, tagagawa ng mga gusali. Hindi po. Malaki po ang partisipasyon ng isang congressman sa paggagawa ng isang batas na ikauunlad din ng kanyang constituent at the same time yung buong bayan makikinabang. Hindi naman pwede sabihin ng congressman, itong batas ko sa distrito ko lang Pag gumawa ng isang batas, halimbawa example ngayon, inflation. Ano ba ibig sabihin ng inflation sa ordinaryong mamamayan? Lalo na sa mga nag-retire. Mahal ang bilihin, kinakain ang pera mo ng ikangang inflation. Dati may 1 million ka sa retirement mo na nakuha mo let's say 5 years ago. Ngayon yung 1 million mo, hindi na halagang 1 million. Dahil sa sumobra ang price inflation and monetary inflation. So, ang papel ko dyan, proteksyonan ko yung mga constituents ko, but in the process, lahat ng buong Pilipinas. Dahil di lang naman distrito ko tinatamaan dun eh. Yun ang mga laws of national concern. So, ang plano ko dyan talaga, i-balance. Gobyerno, kailangan mo ng buwis. Pero yung buwis mo naman na yan, baka masyado naman argabyado na ang masang Pilipino, ang masa. Dahil kung tatanungin mo lang yung mga negosyanteng malalaki, they know how to roll with the punches. Ang totoo niyan, habang may inflation, sila kumikita pa eh. Ayon sa statistics, na yung mga top billionaires in the world, during the pandemic, mas kumita pa. Sa kabila ng may pandemya, yung mga top billionaires in the world, kumita pa. Samantalang ang buong nasa laylayan o nasa konti angat ng laylayan, humirap. Sa atin, sa bansa natin, halimbawa, sa sobrang buwis, hindi naman naangat ang sweldo, yung naipon, imbis na magkaroon ng value, lumabaksak pa ang halaga ng kanyang pera. Yun ang isang bagay na ako mismo gusto kong ilaban sa Kongreso na dahan-dahan tayo. Baka naman sumobra tayo, tatamaan yung ilalim, lalong hihirap ang mahirap at yayaman ng mayaman. Sample lang po yun. Pangalawa, gusto ko rin idepensa ang kalusugan ng mga working class at least to start with. Nung congressman ako, ginawa namin yung 4Ps. Naglaan tayo ng pondo para yung mahihirap, yung mga anak nila, ma-check up, at saka mag-aaral. Pero nakakalimutan din natin yung working class na below 60. Kasi pag 60 ka na, senior ka na. Talagang ang senior, may discount. Kaya kung di pa kayo senior, magkapura na kayo. May 20% discount ka na, VAT free ka pa. Paano yung ordinaryong working na medyo may konting kapansanan na nagtatrabaho nga siya pero kailangan uminom siya ng maintenance sa high blood o maintenance sa cholesterol o maintenance sa diabetes. Dahil sa kulungan ng pondo niya, imbis na araw-araw niya inom ang maintenance, nagiging every other day. Hindi magiging
productive ang isang nagtatrabaho, nagme-maintenance. It's about time na alagaan ng Pilipino, ng gobyerno, ang mga taong ito para manatili silang produktibo na kapaghahanap buhay at kapag nakapaghahanap buhay, may dalang pagkain sa mesa, sa pamilya, at masaya, produktibo siya. So, kailangan ako, propose ko, umpisahan ng bigyan ng 500 to 1,000 pesos a month subsidy. Para lalo maging produktibo at inumin nila ang kanilang mga maintenance pills religiously. Kung everyday yan, everyday. Hindi pwede yung every other day dahil wala lang akong pambayad. Kaya every other day lang ako. Duktungan na natin, palusugin natin sila para nakapaghahanap buhay, nakadadala ng pagkain sa besa ng pamilya at nakapagbabayad ng buwis. Eh, ang dami na ayudang binibigay eh. Oh, hindi mo malaman kung yung ayuda na yun nakakatulong o nakakaabot sa kinauukulan. Ito, particular. Naghahanap buhay ka, meron kang certification from the doctor that you should take this maintenance pill, I'll give you subsidy. But be sure to take it every day. Dagdag na yan para wala ka ng dahilan na hindi mo inumin every day yan. Tulad ng Pantawid Pamilya program din. Paganda. Coach Oli. Kuya Amado, no? Maraming nagsabi, marami akong nakakausap na taga Maynila na according to them, nababoy daw ang Maynila nitong panahon, itong mga nakaraan, simula nang iniwan ni Yorme Isko. No? So meron po akong dalawang katanungan na may epekto sa Maynila at yung pangalawang tanong ko, may epekto sa buong Pilipinas. Kahit kayo sa Maynila lang, meron to eh. Unang tanong, ano yung pinaka naging problema ng Maynila nang iniwan ni Yorme na pwede, sabi nyo nga, kung kayo'y magkakasama, makakatulong. So ano yung magiging plataforma nyo ni Yorme na para masolusyonan yung problemang dinulot nitong nakaraang 3 taon? Pangalawang tanong, ito ay may concern dahil ang buong Pilipinas ngayon ay very, very concerned pagdating sa droga. Yan talaga, ano yan kay Manila, hindi, concern nila yan. At gusto marinig, sigurado ako ng mga manonood natin, anong plano nyo patungkol dito kasi sa droga sa Maynila? Dahil alam natin, sentro po ang Maynila. At pagka medyo kalat ang droga sa Maynila, ito ay posibleng may epekto kahit doon sa labas. No? Actually, Coach Oli, dyan nahuli sa Maynila yung unang-unang pinakamalaking drug bust. No. Diyan sa, I think, bandang Binondo yata yun yung nahuli na kulang-kulang 1 toneladang droga. Oo. Diyan sa Maynila. Kaya talagang maganda yung sinasabi. Very crucial yung patungkol sa pagsugpo ng problema natin sa droga ngayon. Alam mo yung droga, masyadong far-reaching ang effect ng drugs. Nakaangkla lalo na sa peace and order yan. Ngayon, anong diferensya ng panahon ni Yorme at panahon ng kasalukuyang administrasyon? Nasa isang news, the 60 cities throughout the world, riskiest, Actually. pinakadelikado para sa turista na lungsod sa buong mundo. 6 na po ang binanggit. 5 ang Maynila. Mabigat. Matutuwa ba natin yun sa Maynila? Dati, maayos. Hindi tayo kasali doon. Safest pa nga. Ngayon, riskiest kung turista ka. Pag wala kang turista, natatakot sa Maynila, paano yung mga tindahan doon? Yung mga tourism-related activities, malungkot sila. So, pag malungkot, hanap buhay, saan kukuha ng lakas ang Maynila para magkaroon ng income? So ito mga at the outset na naalala ko dahil latest ito, biglang classified ang lungsod ng Maynila. Panlima. Buti nga, hindi naging 1, 2, 3, 4. Panlima lang Pero masakit na yun. Masakit buong mundo Sa 6 na po. Sa buong mundo, panlima tayo sa pinakadelikado para sa turista pumunta. Samantalang nasa amin ng Port Santiago. Nasa atin ng magandang Rizal Park. Maraming mga Baywalk. Yeah, Baywalk. Yung mga simbahan na pinupuntahan doon, mga old, talagang maraming rich in history.
Kasi ang Maynila lang kami history talaga eh. Oh, bukod sa ando ng puwerta natin, yung port. So, yan ang example pa. Pangalawa, na saan makakatulong ang atin na pagiging congressman. Sinabi ko kanina sa iyo, Boss Dada, na nagtipid muna si Yorme nung panahon niya sa maintenance, road maintenance, para bigyan ng sigla at pansin ang mga senior citizen. Okay? Social programs. Kaya, naglagay siya ng 500 pension. So, Jack, doon kami papasok as congressman. Kayang-kaya namin yun. Sabihin lang ni Yorme, ito ang akin itatabi ha, punuan ninyo. No problem. Ngayon, doon sa droga, kasama na naman sa peace and order yan. Kaya, ewan ko lang, yung problema nila ngayon sa Senado na pati si Presidente Duterte, inimita nila kahapon, maganda naman sa nangyari doon. Dahil talagang nasagot naman ni Presidente Duterte sila. Ngayon, tatanungin mo ako, bilang dating mambabatas for 20 years, ayaw ko makialam ang bansa ng ibang bansa sa atin. Palagi sinasabi, human rights, human rights. Paano naman yung victim's right? Ano ba naman, yung gumagawa ng katarantaduhan, aalalayan mo, samantalang yung mga inargabyado, napapabayaan. Di ba? Kaya nga, ibig ko sabihin, bakit ako papayag, pakialaman ako ng ibang bansa? Kung tayo kaya makialam sa ibang bansa, pwede ba rin yun? So, yung war on drugs is a continuous struggle. Sinabi nga ni Presidente Digong kagabi, masalimuot ang problema na yan. Ito nga, maganda lang nga yung war on drugs niya. Alam mo, yung abuso ng ilan, hindi naman nakahulugan umapayag ka dun. O yung nakapatay dun kay Kian na yun, kakulong. So may hustisya. Meron, gumagana. Pero yung hustisya naman ng mga biktima ng droga, Asan? asan? At yung epekto nun sa komunidad na meron kang anak, oy, ingat ka dyan, baka ma-rape ka, masaksak ka, dahil maraming basag dyan. Hindi ba? So, ibig sabihin, yung effect is far-reaching. Kaya malaking bagay ang peace and order. Agaya namin sa Manila, palay ko, kayang-kaya ni Yorme yan. Napakaganda Kayang-kaya niya. niya. Marami tayong itatanong tungkol kay Kuya Amado patungkol dyan. Pero, Coach Oli, Master Judea, meron kang follow-up question para kay Kong Bagaching. Alright. Okay, magandang gabi mga kuya at magandang gabi rin sa ating mga manonood at syempre Congressman Bagatsing. Magandang gabi po sa inyo. Ang tanong ko po, kahapon po kasi sa Senate hearing, tulad po ng kwento ninyo, narinig natin sa bibig mismo ng dating presidente ang malaking problema natin sa droga dito sa Pilipinas. At kapag may droga, nagkakaroon po ng korupsyon dahil may mga lagay-lagay po yan. At may mga politiko po, minsan, hindi naman lahat, hindi ko nila lahat, pero may mga politiko na pumoprotekta po sa mga drogista. Ang una ko pong tanong, naniniwala po ba kayo na ngayon ay talamak na naman ang bentahan ng droga sa mga iskinita at sa iba pang lugar sa Pilipinas? At pangalawang katanungan ko po, pumapapabor po ba kayo kung sakasakali na i-require ng COMELEC or ng gobyerno na magpa-drug test lahat ng mga tatakbo mula sa Kagawad hanggang sa Senado ngayong darating na eleksyon? Hanggang presidente na. Magpa-drug test po. Hanggang presidente na, lahat na mula barangay Kagawad hanggang sa presidente. Pupapabor po ba kayo na magkaroon sila ng drug test bago ganapin ang eleksyon? Kung lahat nga ng driver, nagda-drug test nga nila yung pa kayang publicly elected officials ng gobyerno, nasa iyo ko. Sang-ayon ako dyan. Lalo na sa mga elected public officials. You have to lead by example. Hindi pwedeng lumalaban ka sa droga, tapos sa likod mo, parang ini-endorse mo dahil gumagamit ka. Kaliwat kanan ng droga. You should, kumbaga, you should come to court with clean hands. Gusto mo ng order, gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng direksyon, pakita mo, ikaw mismo.
laban ka sa droga. Kasi, ang nakita natin ng epekto ng droga sa buong mundo. Mexico, Colombia, yung triangle na yan dito sa Asia, kung saan ang source ng mga drugs. At dito sa atin, happy naman sila nung ini-enforce ang drug war. Talagang wala naman perfectong programa. Ang atin, yung intensyon. At kung may konting gusot, ayusin natin. Di ba? Yun lang naman ang akin na walang matapang na gustong lumaban sa droga. Dami nga natin, 100 mahigit milyon tayo. Ilan lang talaga ang, sabi nga nila, handang magbigay ng buhay nila para lang magkaroon ng kapayapaan at tahimikan ng bawat Pilipino, pamilyang Pilipino. Hindi po biro ang laban sa droga at mahirap kalaban ang droga. Parang pogo rin yan. Di ba? Mahirap labanan. Temptasyon, napakalaki. So, nasa sa mga electorate natin, naging masinsin. Huwag masilaw sa pera. Kasi ang pera, sinisilaw ka dahil sinasama ka sa sindikato. Pagka nandiyan ka na, trap ka na, wala na. Gagamitin ka na nila. So, lalo na for publicly elected officials, you have a responsibility to your constituents, if you're a senator, to the national electorate as a whole. Mayor, to your constituency. Pero public officials should always be responsible and should be the model. Mahirap. Hindi naman madali labanan ng droga. Ilan lang ang siga dito. Di ba? So, mabuti kung meron ka 10 Duterte. Oh. Isa lang ang molde nun, sinira na ng Diyos eh. Oh. Buti ko mauulit. Master Judea, meron pa? Kasi tatanong sana natin, patungkol na dito sa Congress, dahil syempre mainit nga ang Kongreso ngayon, kumpara po noong panahon ninyo, kasi kayo po ay kailan po kayong naging unang congressman? Anong taon po kayo naging unang congressman? Ang first term ko was 1987 to 1998. Nabakante ako ng 9 na taon, pinabalik na naman nila ako 2007 to 2016. So, sa yung mga previous Congress na inyo pong kinabilangan, kung ikukumpara po ninyo ngayon, ano po ang malaking kaibahan? Malayong malayo. Alam mo, wala ako ngayon doon, pero ang akin lang, bas yan, television, di ba? Pero talagang nung araw, yung freedom of expression namin, we can stand up in the halls of Congress on a personal and collective privilege without passing through the floor leader. Ngayon, bago ka makapagsalta, kailangan mag-register ka eh. Nako. Kung nagkataon ng registry mo, kayo pang-10 ka, baka adjourn na, hindi mo nasabi yung iyong question of privilege. Or, paano ba yun? So, medyo, sa tingin ko lang, medyo suppressed ng konti. Kontrolado. I don't know why, but in my 20 years as a member of Congress, I think much is to be desired. Nakasama ko si Martin, si Speaker Romualdez, si Edsel Lagman, nakasama ko yan. Sila yung mga active pa dyan. Pero alam nila sinasabi ko. Alam nila. Ngayon, yung mga bago, hindi ko kabisado kung anong mga rules ngayon ng House. Pero nung panahon namin, talagang chairman ka ng committee, malaki ang say mo. Ang na-modify, chairman ka ng committee, you come out with your committee report, kailangan salain pa ng rules. Bakit pa tayo magko-committee system? Kung sasalain lang ng rules, sabihin ng rules, thumbs down yan. Sasabihin ng members mo sa committee mo, approve yan. Sino masusunod? Rules o yung committee? Sa ngayon, rules. Hindi yata tama yun. Para ako, congressman, kung papatayin mo lang yung inapruban ng committee ko, it's congressman ka din. Congressman din ako. Ano ba diferensya natin? Pati yung speaker, congressman din yan eh. Binoto natin yan. Pero primus inter pares siya. But that doesn't mean masosuppress mo ang individual right ng every member of that house. So, siguro yung akin experience, kung bibigyan tayo ng chance bumalik sa Kongreso,
nakakatulong tayo. Malaking problema din yung paano kung hindi mo kaalyado yung mga humahawak ng mga komite or kung kanino ka man magpapaalam, o kung tropa mo ba ang speaker or hindi. Kaya nga sa ang magandang tanong diyan, Coach Oli, sa experience nyo, Kong, mas okay ba na magkakakampi lahat versus doon sa... Kasi parang lumalabas, ang pangarap natin nun, maging magkakakampi lahat para smooth yung mga transactions. Pero kayo po, sa inyo pong experience. At saka madugtungan ko na rin yung tanong ni Boss Dada kasi may connection eh. Anong mas maganda nung panahon nyo na kayo'y congressman o yung pamamalakad doon o yung pamamalakad ngayon? Well, I cannot speak for ngayon, no? Kasi hindi naman ako private to mga pinag-uusapan. Pero definitely, panahon namin na mas independent-minded ang mga congressmen. Ang opposition at that time, may boses sila. Hindi company union. Kasi, ang masama, pag company union, kawawa ang bansang Pilipino. Isasaksak na lang sa lamunan mo ang mga batas na tingin ko, o tingin ng iba, na mas makasasama kaysa makabubuti. Bakit? Dahil dinerailroad, di siyempre hindi na pag-uusapan ng gusto. Nung panahon namin, pati Webes, nasa Kongreso kami. Yun ang Bills of Local Application. Pero trabaho kami, Lunes, Martes, Miyerkules. At you have to defend yung iyong bill sa plenary lagi. In other words, mas democratic siguro. I can only say mas democratic dahil wala naman ako ngayon sa Kongreso ngayon. I cannot really compare. Parang right now, apple and oranges yan. I can only speak na sa nakikita ko sa TV. Di ba? So talagang mas maganda pa rin po talaga kung yung hati kaysa doon sa magkakasapakat, Di ba may kasabihan, rule of the majority, right of the minority. You might have the numbers, but allow us to explain. Yun, malaking bagay. Alam mo, tama yun, Kuya Amado. At sana kung kayo ipapalarin, kakamustahin ka namin at kamustahin mo rin kami na sana yung dating kung paano ang Kongreso noon, mabalita mo sa amin kung nag-iba na ngayon at wala ng boses ang oposisyon at sunod na lang ng sunod ang mga congressman sa partido ngayong may hawak ng buong kamara. Mainit na mainit, Coach Oli, yung mga sinasabi dito ng masasaktan talaga kayong mga congressman, pero karamihan sa mga Pilipino ngayon, ang tawag na nga sa mga congressman mga kurakot, mga congressman. Paano po ninyo babaguhin yung imahe na yun ng Kongreso sa publiko? Alam niyo po, in my 20 years as a member of Congress, yung democracy can be best seen in the halls of Congress, both in the House and in the Senate. And total na nga, marami ng social media ngayon. Panahon namin, wala pa masyadong social media. And kailangan talaga magkaroon ng minorya para matawag din ng pansin kung tama ba ang mga binabalangkas ninyo. Kasi kung puro railroaded, minsan ang isang batas, maraming flaws. Wala naman perfect piece of legislation or batas. Pero at least, masasala mo ng gusto. At yung hindi dapat tamaan, dapat huwag tamaan. Pagka puro railroaded dyan, parang bato-bato sa langit, ang tamaan, baksak. So, kailangan meron tayong minority to speak out or opposition to speak out. At mas maganda ng mas maraming anggulo tayong nakikita. Master Judea, meron ka pang follow-up question kay Kong? Okay, sige. Sabi niyo po kanina, Kong, malayong-malayo po yung pagkakaiba ng Kongreso noon at Kongreso ngayon.
At nakikita po natin yan dahil ako, like 10 years ago, medyo napapanood naman na may idea na tayo about sa politics. At malaki po talaga ang pagkakaiba ngayon sa kilos ng karamihan ng mga kongresista na sa kasalukuyan po ay para nakikita natin na nagiging tagapagtanggol na sila ng speaker. Di ba? So, dahil siguro natatakot sila, baka mawala ng pondo or baka malaki ang napapakinabangan nila sa kasalukuyang gobyerno. Now, ang tanong ko po ay, maaasahan ba namin si Kong Bagatsi na labanan ang mga kurap para maibalik ang magandang pagtingin ng mga taong bayan sa dating hinahangaang Kongreso? Alam mo, ang totoo niyan, nag-uumpisa ang mga public officials galing sa mandato ng tao. Kung ang tao ay magiging masinsin sa pagpili ng kanilang mga opisyales, mababawasan ang hindi ka nais-nais. Pero kung sakasakali nandoon na sila, nasa leadership naman. Karamihan naman ng congressman, ang pakialam lang talaga is yung distrito nila. Kaya sila nandoon sa kongreso dahil ibinoto sila nung constituency nila. Kumbaga sa usapan, wala akong pakialam sa inyo. Ang pakialam ko lang itong distrito ko. Ganun kadalasan, lalo na sa probinsya. Dahil talagang you have to face the truth. Kailangan din ng irigasyon, kailangan ng farm-to-market road, hindi naman gano'n ang communication sa kanila. Minsan may mga wala pang ang ilaw. Kaya hindi mo rin masisisi ang congressman na nagiging parokyal. Bago ako makapaglingkod sa buong sambayanan, dito muna ako sa distrito ko. Pagandahin ko muna. Bigyan ko ng edukasyon, bigyan ko ng... para magkaroon ng progress naman. Then, I can go national. Pero tayo, kung tayo na mga Manila congressman o Metro Manila, hindi naman tayo behind. Andito lahat ng media, nandyan ang infrastructure, nandyan lahat ng universidad. So, siguro kami sa Metro Manila, I think we should be more discriminating. Na you call a spade, ika nga. Kung tingin mo, for the public interest and the good of the country, we should be holistic, not simply parochial. But we never should lose sight of the responsibility to your constituencies. But when you make laws and you go against a specific law that is contrary to the interest of your district, then you should speak out also. Kasi sa akin experience, iba talaga yung congressman ng probinsya. Define ang agenda nila. Marami silang economic activities na wala sila na marami tayo sa Metro Manila. So, iba ang pananaw doon. So, I have to give them that leeway. Pero tayo sa Metro Manila, we should speak for the country also. Because yung mga nasa Manila naman, galing din sa probinsya Metro Manila. So, ang approach para sa akin ng isang Metro Manila congressman on highly urbanized cities in the Philippines should be more holistic. In other words, maging concerned tayo sa effect ng isang batas in totality. Maputol po kita dyan, kasi nabanggit mo na parang local Ang concern ng congressman ay siyempre yung kanilang nasasakupang distrito, local. No? So, naiintindihan natin yan Pero ano ba ang mas maganda dapat na concern din ba tayo sa national na considering local ang iyong tinakbuhan? Kasi po, ito in connection dahil nauubos sa nakikita natin ngayon, nauubos ang mga oras ng mga mangilang-ilang congressman natin ngayon sa pag-iimbestiga concerning doon sa national na issues. No? Katulad yan, busisiin ng confidential funds ni VP Sara, etc. na hinalal ka ng iyong distrito para tulungan mo sila. So, ano ba dapat? Tama ba ito? Alam mo, yung mga hearings naman, para sa akin, talagang kapangyarihan ng Kongreso yun, in aid of legislation. Kung sumosobra, bayan na o tao na makapagsasabi niyan. Dahil ngayon, madaling mapulsuhan ng tao dahil sa social media. Okay. Ngayon, yun doon naman kay VP Sara,
malungkot ako doon. 20 years akong congressman. Wala akong, in my 20 years, hindi ko nakitang may isang vice president na naging ganyan ang resulta. Oo. We always extend the position, the courtesy to a vice president more so and a president. Kaya, ang malungkot pa to, from where I'm seated, confidential funds ang pinag-uusapan. Eh, yung salt ng confidential, dapat mag-chismisan natin yan. Exactly. Speaks for So, itself. medyo, kung may orchestration man, magpalit na ng direktor. Hindi maayos. Yun, mismo. Oh, Di ba? self-explanatory Kasi na yun. confidential fund. Sana nauna, no? Ibig ko sabihin, confidence ko sasabihin sa iyo to, Boss Oli, ha? Chichismisan natin. Eh, karapatan naman ng military, police, presidente, speaker, sino, may confidential fund Oh, yan. compromise ang national security. Ano? Hindi, tsaka sa akin, ha? Kung gusto mo busisiin ng confidential funds si BP Sara, busisiin mo lahat. Lahat. Kaya nyo bang busisiin ng confidential funds ni Marcos? Confidential funds ng iba? Pero Bakit na to. BP Sara lang Salitang tayo? confidential eh. Confidential? In confidence yun eh. Oo. Tsaka, kwan lang yun eh. Yung sinasabing ng COA, hindi pa naman conclusive yun eh. Marami din ako nung congressman ako. Bakit ka ito? Explain ka lang naman eh. Pero para sa akin, Disallowance. in my long years, talagang wala ako nakita ng vice president na tumagal ng 10 minutes doon sa amin. Ganda. Talagang pinulit. Courtesy ang binibigay namin. Inter-chamber courtesy, second highest official of the land. Pati nga ako yung invitation kay Presidente, ako hindi ako pabor doon. Personally, Presidente, bigyan mo naman ng courtesy at respeto na yan. ICC, kaya ka nag-iimbestiga. Sino ba si ICC? Ibang bansa yun eh. Para sa akin lang naman yun. Kasi you are setting a very bad precedent. Very bad precedent. Meron ba kang presidente sa Amerika tinawag doon? I mean, kung pagko-compare mo lang, you respect the position. Di ba? Pero, Tama po. andyan na yan, nakaganda naman. Hindi naman ako pro Duterte, hindi naman ako... Ang akin lang, as a former Tama lang. legislator, na let's give credit and respect where credit and respect is due. We are establishing a president. President, hindi naman maganda yun. Ang ganda nung sinabi nyo, Napakaganda. Kung Bagatsing, no? Kasi sa tagal nyo, ngayon lang nangyayari to. Itong nag-iimbestiga ng... At very concerned po ang mga congressman natin ngayon sa national. Parang in preparation for 2028 presidency. Di ko alam Kasi nga, bakit... alam mo, ang daming nangyayari ngayong panahon ng administrasyon. Itong si, Sulitin na natin. Sulitin na natin si Kong. Total naman, mainit yung issue ngayon patungkol sa mga hearings. Ano? Kayo po ba, nagkakandak kayo ng mga inquiry in aid of legislation nung inyong panahon, do you speak with or privately kinakausap niyo ba yung mga resource person? Oo, maganda. Pwede mong kausapin yan, pero not on a very delicate topic. Oo. Kasi ang resource person, iniimbita namin yan para tulungan kami para makakraft kami ng mas magandang batas. So they are our guests. Pag guest mo sila, huwag mo naman babuyin. Para sa akin lang huwag mong babuyin. Tumutulong na nga sa iyan Ngayon, kung investigasyon yan, in aid of legislation pa rin naman. Respeto pa rin. Innocent unless proven otherwise. At saka ang Congress, hindi sila pwede maghusga Hindi Correct. na yan In aid of legislation lang yan. Kasi ito, mainit na mainit. Itong balita lang kahapon, yung inamin ng isang koronel na siya daw ay tila mo inuutusan na magsinungaling ng mga congressman. At pinabulaanan naman yon ng mga involved doon sa akusasyon ng isang koronel. Kaya ako natanong yon kasi kaya ako natanong kung dapat ba or tama ba na kinakausap nila yung mga resource person or yung kanilang mga witnesses before nilang isalang sa
sa hearing. Well, yung tinutukoy mo yung kagabi, ay yung narinig ko sa news, yung kernel ba yun? Si Colonel Na Kinausap di umano ni Kong Dan Fernandez at ni Kong Abante. Abante. well, hindi ko talaga alam kung ano nangyari doon. So, palagay ko si Dan Fernandez at saka si Benny Abante ang dapat sumagot niyan. Kasi umamin naman po sila. May interview na din at meron na rin silang press con at inamin na rin naman nila na kinausap talaga nila. Kaya yun ang tanong natin kung paano pang magkakaroon ng kumbaga yung ng magandang reputasyon yung isang komite kung tila mo tinatamper nila yung mga witnesses and resource person. Pero mapunta na tayo rito sa isang importanteng tanong patungkol sa corruption, Coach Oli, Itong patungkol sa liquidation by certification. Yun. Hinihiling ng sambayan ng Pilipino na ang mga congressman ay magbukas ng kanilang libro sa taong bayan. Kayo po ba ay pabor doon? Well, ang liquidation talaga, summary liquidation. Pero meron naman talagang itemized liquidation. So, depende sa expenditure Oo. Pero ang hinihiling talaga ng taong bayan ngayon is kasi nga katulad niyan, ang Congress parang nasasabi nila na kasi sabi ni PRD, bulok, pinaka-corrupt na institusyon. Hinihiling ng taong bayan na ipakita itemized yung mga expenditures ng mga congressman. So, kayo po ba ay pabor or kung kayo magiging congressman, magiging transparent po ba kayo sa mga constituents nyo na ipapakita po ninyo yung inyong mga gastusin, kung saan napunta yung inyong mga budget? Talaga naman dapat transparent talaga. I'm all for it. Transparency talagang para makita nilang totoo ang mga ginagawa mo. Nagre-report ka sa constituents mo, may COA naman. Ang COA naman is a constitutional body. Ibang-iba din Hindi naman namin saklaw ang COA may independence sila. So, we should have more honest, responsible members sa COA din. So, dito naman po sa tinititigan. Lahat tinitignan, di ba? Ang pinaka-paborito naman ni Coach Oli na tanong, yung pong divorce bill, or kayo po ba ay pro-divorce or... Ay, nako. Divorce. Alam nyo, katoliko po ako. Pero, pagka talagang ang mag-partner ay hindi na tugma, wala nang harmony, kamutan na ng mata, napapabayaan yung bata, may kailangan buhay Give them a second chance. Hindi naman na ini-encourage natin ng divorce. Pero, may kailangan buhay ng tao. Lahat naman nagkakamali. Huwag lang gamitin na excuse ang divorce. Pero yung lehitimong langis at tubig o masahol pa sa langis at tubig, tingin ko, mas makabubuti sa mga anak. Dahil, sa nakikita ko, pagka naka-divorce na sila, yung mag-asawa na yon, mas ang atensyon sa mga anak nila. Pinupunuan nila. Pero nung sila yung magkasama, kawawa yung mga anak. Kung Bagatsing, bago tayo magtapos sa inyong interview, baka may itatanong pa sila. Pero paumanhin nyo po, kasi ito'y tinatanong ko sa lahat sa nagiging guest namin, natatakbo. Kasi para lalong-lalo na ay medyo maraming issue ngayon sa Congress, no? Ano pong suot nyong relo ngayon? Relo? Wala, custom watch lang. Ayan. Swatch. Hindi, kasi marami tayong nasa nababalita. Walang relo or Seiko ang relo pag ano. Ano ba ito? 3,000? 4,000? Ayan, Congressman, ito, biglang natin. nagkakaroon ng tigda 2 milyong... Biglang 2 milyon ng relo, di ba? Oo. So, ito maliwanag. At least mahal natatanong naman natin. Hindi natin kaya yun. Grabe. Miski na kaya natin, hindi ako magrelo ng ganun kamahal. Wala yun. Death penalty po sa sa mga mabibigat na kaso katulad ng I have always been for death penalty on heinous crimes. Or qualified heinous crimes.
Hindi naman basta lahat na may kasala. Oy, bitay ka na, hindi. May qualification yan. Ayan, Master Judea, meron ka pang tanong? Actually, sa tingin ko, na-cover na lahat ni Kong at naitanong nyo lahat ng pwedeng itanong kay Kong. Congratulations sa inyong dalawa. Kong, yun lang, wala na akong since wala nang itatanong. tanong, si Coach Oli at saka si Boss Dada at talagang nakita na ni Coach Oli yung Yurilos. Kanina ko pa sinisilip, Nanonood si Kong sa atin. Kasi lahat talaga ng nag-guest dito, pinapakita yung... Ako, inuuban ba na yun? parang ibibigay Hindi, sa sige, akin. paluan tayo ng rilo eh. Ayun po, Panlaban ito, panlaban. Kung Bagatsing, bibigyan ko po kayo ng chance para po sa inyong last message sa mga taga 5th District ng Maynila. Well, salamat kay Boss Dada at kay Coach Oli. Sa akin po mga kababayan sa 5 distrito ng Maynila, ako po yung naging kinatawan nyo ng 6 na termino. Ramdam ko po at alam naman po ninyo na talagang ginawa ko po ang magagawa ko para to represent our district. Hugot ho ata ng panahon nito, ako'y pinipilit bumalik at ako'y muling bumabalik. Nag-file na po ako ng aking certificate and I'm willing and ready and able and will be proud to represent our district once again in the halls of Congress. Rest assured na hindi ako limited sa mga AIX, AKAP, TUPAD, infrastructure. Meron pa po akong more than that na hindi gagamit ng government funds kasama ang mga kapatid ko sa Kabaka. Yung clinic, diagnostic and everything, libre po yan. Walang pera ng gobyerno dyan. Ang sports program po natin for the last 28 years, walang pera ng gobyerno dyan. Hindi po lahat funded ng gobyerno dahil gusto natin maging maayos ang ating distrito. At we have contributed to the national, to the entire Philippines by way of laws, existing laws, that are beneficial to the country as a whole and to my district in particular. We've made laws that are significant laws and siguro naman po I was able to represent our district with dignity, with honor. And I'm ready to give the final chapter of my life to again make a difference and protect our district and make laws pertinent and relevant to for national concern. Like yung sinabi ko kanina, I want the working class to be more productive. I want to craft a law that will help fund the maintenance. Kung nagme-maintenance sila ng cholesterol, high blood, diabetes, para lalo silang maging malusog, maging produktibo, para may dalang pagkain sa mesa ng pamilya, to strengthen the family. So, sa inyo po, ako aasa kung pahihintulutan nyo, ready, willing, and able po muli ang inyong kaibigan na si Amado maglingkod bilang kinatawan ng ikalimang purok ng lungsod ng Maynila with Yorme's choice. Yun.